Jesus ang nagkatawang taong salita ng Diyos. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Kapansin-pansin na malalim ang unang bahaging ito ng aklat ng Ebanghelyo ayon kay San Juan na Ebanghelista. Ito ay hindi lamang isang paunang salita o panimula. Ito ay buod ng buong aklat. Ang natitirang bahagi ng Ebanghelyo ay tumatalakay sa mga tema na ipinakilala dito. Ang pagkakakilanlan ng salita, buhay, liwanag, pagbabagong buhay, biyaya, katotohanan, at ang paghahayag ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus na Kanyang anak. Ang Ebanghelyong isinulat ni San Juan ay isinulat para sa isang tiyak na layunin, upang tayo ay maniwala. Isang mahalagang talata para sa pag-unawa sa Ebanghelyo ni Juan ay matatagpuan sa dulo ng aklat. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo ay magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Ipinakikilala sa atin si Jesus, ang Diyos, ang salitang nagbibigay ng liwanag. Dala niya ang katotohanang magbibigay ng ilaw sa sanlibutan. Sinasabi ng Katesismo ng Iglesia Katolika, ipinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili ng lubusan sa pagsugo ng Kanyang anak, na sa pamamagitan nito ay pinagtibay ang Kanyang kasunduan magpakailanman. Ang anak ay ang tiyak na salita ng Ama, kaya maliban sa Kanya ay di magkakaroon ng iba pang pahayag. Sa kasaysayan ng ating kaligtasan, unti-unting ipinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili mula sa paglikha sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya nga, sinasabi nating makikilala natin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga nilikha, kaya dapat natin itong pangalagaan at pagyamanin. Ang pinakarevelasyon ng wangis ng Diyos ay makikita sa pagkakalikha niya sa ating mga tao. Ngunit sa ating kayabangan, inakala ng mga tao na siya ang Diyos, kaya nga nagkasala tayo dahil hindi na natin dinidinig ang salita ng Diyos na naglalaman ng Kanyang kalooban. Sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng salita ng Diyos at kung sino ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus, ang salita ng Diyos na buhay, kumikilos, nakikipamuhay at nagbibigay saksi sa katotohanang ipinapahayag ng Diyos. Si Jesus na salita ng Diyos ang pinakamainam at nag-iisang pahayag ng Diyos sa Kanyang sarili. Si Jesus na salita ng Diyos ang pinakamainam at nag-iisang pahayag ng Diyos sa Kanyang sarili. Si Jesus ang nagkatawang taong salita ng Diyos ay ipinahayag ang katotohanan ito sa pamamagitan ng Kanyang buhay. Isinakatuparan niya ang pangakong kaligtasan ng Diyos para sa lahat hanggang kamatayan.
naging tapat at masunurin sa mga pahayag sa Kanya ng Diyos Ama, kaya nga nakamtan natin ang kaligtasang inaasam. Paano kaya natin maipapakita sa pang-araw-araw nating pamumuhay na nakikinig tayo at sumusunod sa salita ng Diyos? Una ay ang paglalaan ng oras sa pananalangin. Sa ating pananahimik at pagdarasal, kailangan nating matularan si Jesus na bago gumawa ng desisyon at mga hakbang sa buhay ay humahanap ng pribadong oras at lugar upang makipag-ugnayan sa Diyos. Ikalawa ay ang pagiging sensitibo at bukas sa mga signos ng panahon. Ibig sabihin, kailangan nating maging mulat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at kasaysayan dahil ang Diyos ay maaaring nagpapahayag ng Kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga pangyayari at mga taong dumarating sa ating buhay. At ikatlo ay ang pagsasanay sa sarili na magbasa mismo ng salita ng Diyos. Ang banal na aklat o Biblia ay hindi ginawa upang maging koleksyon o dekorasyon sa bahay. Ginawa ito upang basahin at pag-aralan.